Shalom everyone! Yan po. Nandito po tayo ngayong gabi mga kapatid, hindi para ipagdiwang dahil namatay si Kristo, dahil isang katotohanan po, ang Panginoong Jesucristo ay namatay ng isang beses lamang po. Hindi siya namamatay taon-taon, hindi siya namamatay kada summer or para merong mga palabas dyan sa daan. Ito po ang katotohanan mga kapatid. Isang beses lamang namatay ang Panginoong Jesucristo para sa ating lahat, sa kasalanan mo noon, ngayon, at sa darating pa, at huwag naman po. Amen. Purihin po ang Panginoon. Amen. At sabi po sa John 19 verse 28, later, knowing that everything had now been finished, and so that the scripture would be fulfilled, Jesus said, I am thirsty. And sa panahon po ito po yung panahon ng crucifixion of Christ. Yan po yung napapanood natin ngayon na ginagaya ng iba. Ayan po yung ginagawa, yun po yung panahon po na ito po yung pagpako na sa ating Panginoong Jesucristo. At nasa lugar po sila na tinatawag na dako ng bungo, o sa salitang Hebrews po ay Golgotha. At habang po siya ay nasa krus, ako ang parusang dapat na sa atin, at pasan-pasan ang bigat ng ating mga kasalanan. He said po, nauuhaw ako. I am thirsty. Amen. Ang salitang uhaw po ay resulta ng bugbog, ng duguan, at pagkabitin sa krus sa ilalim ng napakainit na panahon. Ang sabi po ng mga Bible scholar ng mga panahon po ito, nang ipako si ang Panginoong Jesucristo ay nasa araw ng tag-init. Yun po yung 12 noon po. Yan po, katanghali at tapat. At sabi po, at ang pagkauhaw ay isang parte rin po ng crucifixion, ang being dehydrated. Yun din po ay isang parte sa pagpapahirap ng mga taong inilalagay doon sa krus ng Kalbaryo, yung mauhaw ka, makaramdam ka ng katuyuan ng iyong lalamunan, at yun daw po isang parte din ng pagpapahirap sa iyo. At sabi po sa verse 29, merong isang mangkok doon po na puno ng maasim na alak. Hindi po pinangalanan kung anong alak ito. Ang sabi lang po dito, vinegar. Yan, maasim na alak. At ang ginawa po ng mga kawal ay kumuha po sila ng espongha, o sa English po sponge. Naalam naman po natin na yung sponge, kapag inilagay natin yan sa mga liquid, although hindi niya po nakukuha lahat ng tubig, nakakasipsip po siya ng kahit papaano. Yung sponge po, nakakakuha siya kahit kakaunting tubig. At sabi po, gaya ng ginawa ng kaawal po, na kumuha sila ng espongha, inilagay po doon sa maasim na alak, at pagkatapos po ay ikinabit sa tangkay ng hisopo at inilapit sa kanyang bibig, at sa ganong paraan po uminom ang ating Panginoong Jesucristo. At pahintulutan lamang po kung sabihin nito. Ang sabi po, yung ginamit po na tangkay o hisop sa English po ay madalas nang nababanggit at ginagamit sa Old Testament. At sabi po, ang hisopo po, isa po siyang halaman. Yan po, isa po siyang halaman. At sabi po, ginagamit siya sa kapanahunan ng Old Testament sa Lumang Tipan na bilang instrument o bilang gamit sa sacrificial blood for rituals. Sabi po, yung sacrificial blood, alam naman po natin sa Old Testament, ang talagang ginagawa para makalinis ka, mapatawad ka ng Panginoong Jesucristo, at humingi ka ng tawad kay Yahweh, ay ang pinaka-ibinibigay natin ay yung dugo ng tupa. At sa pamamagitan po nun, sabi nga po, in the same way, God used the same material for His Son. Sa kaparehong paraan po, ginamit ang kaparehas na paraan para sa kanyang anak. Eh po, mga kapatid, sabi po, sa lahat mga kapatid, mula sa material na ginamit, sa sakripisyo ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, at ang lahat ng ito'y sinisigaw ang panibagong pag-asa. Amen, mga kapatid, pag-asa na gagawin kang linisin ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang dugo, at magliligtas ka sa pamamagitan ng sakripisyo ibinigay niya sa krus ng Kalbaryo. Pero mga kapatid, sabi po, bakit nga ba sinabi ni Jesus ang salitang nauuhaw ako? Na kung mababasa po natin sa pitong last word, na talaga kung may mga laman, yung mga salita na ginang, yung anak, o isa naman po, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam. Ayun po yung mga pitong mga salita na may mga laman. Pero bakit nga po nasabi yung salitang nauuhaw ako? Madalas po mga kapatid, ito po yung pinagmumulan ng misinformation about Jesus Christ, o mga maling impormasyon patungkol kay Jesus.
Ang sinasabi po ng iba ay hindi naman talaga Diyos at tao lamang talaga si Kristo dahil po sa verse na ito. At sabi nga po ng ilan, kaya napatunayan nilang tao lang si Jesus dahil ang mga pangunahing kailangan po nating mga tao, kasama po yung tubig, ay kinailangan din ng ating Panginoong Jesucristo. Pero mga kapatid, tayo po ay tumatayo sa pananampalatayang hindi po tao lang ating Panginoong Jesucristo. Sabi nga po, mali po yung accusation about Jesus Christ because Jesus is a 100% man, a 100% Son of God, and He is a holy God. Amen. Ulitin ko po mga kapatid. Hindi po tao. Opo, naging tao ang Panginoong Jesucristo, pero hindi lamang po siya tao. Siya po ay anak ng Diyos at siya po ay Diyos. Amen. Purihin po ang Diyos. Kaya po ang tunay na katanungan po ay ganito po. Bakit sinabi ni Jesus ang salitang nauuhaw ako? Ano nga po ba ang tunay na kahulugan nito? Amen. Let us read again the scripture in John 19 verse 28. Sabi po, later, knowing that everything had now been finished. Unahin po natin aralin sa knowing that everything had now been finished. Yan po. Sabi po, sa atin pong araw-araw na nararanasan mga kapatid, sa mga personal experience po natin, kapag kumakain tayo, umiinom tayo para ipaalam o i-signalize na tapos na tayong kumain. O kapag naglilinis tayo, nagtatrabaho tayo, umiinom tayo bilang signalize na tapos na tayo sa ginagawa natin. Sa lahat ng ito po, sa lahat ng ginagawa natin, pansinin po natin yung ating sarili. Ang pinakahuling ginagawa natin ay uminom bilang takda na tapos ka na sa ginagawa mo. In the same way po, Jesus asked for a drink to declare that He is finished to His purpose while He is being sent here on earth. Yun po. Katulad po ng ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, ang sabi niya po ay nauuhaw ako bilang takda o pagdideklara na tapos na siya sa kanyang purpose kung bakit siya nandito sa mundo. He asked for a drink knowing that everything had now been finished. Yan po. Uminom po si Jesus bilang tanda na tapos na ang panahon niya dito sa lupa at siya ay aakyat na sa langit kung saan kasama na niya ang ating Ama. Uminom na si Jesus bilang tanda na tapos na ang pagpapahayag niya ng magandang balita dito sa sanlibutan ito. At tapos na yung pagpapahirap sa Kanya. Uminom siya bilang takda na tapos na yung pagtataksil sa Kanya. Tapos na siyang yurakan, saktan, sugatan, pahirapan, at higit sa lahat mga kapatid, nagwakas na ang kapangyarihan ng kasalanan. Hindi na tayo kaaway ng Diyos mga kapatid. Sa hirap na dinanas ng ating Panginoong Jesucristo, ang dala nito ay pag-ibig sa atin. Ang sakit, yung mga sugat na dala ng ating Panginoong Jesucristo ay kagalingan sa atin. Amen. Purihin po ang Panginoon. Sabi nga po, uminom siya bilang takda na ikaw na nakaupo dyan tapos na ang paghihirap mo. Dahil maaari mga kapatid, pinipilit natin maging matuwid sa harap ng ating Panginoong Jesucristo, pero nakikita natin ang ating sarili na umiiyak dahil nabigo na naman natin siya. Mga kapatid, ito yung mga salita na hindi na ito patungkol sa atin. Ang kaligtasan mo ay hindi na dahil sa magaling ka, dahil sa mabuti ka, o dahil sa nagbibigay ka ng mga salapi ng pagkain, kundi dahil matuwid ka na dahil sa ating Panginoong Jesucristo. Amen? At sabi nga po, ang kailangan lang natin gawin ay maniwala at magtiwala sa kanyang ginawa doon sa krus ng Kalbaryo. Amen? Pangalawa po, so that Scripture would be fulfilled. Uminom po ang ating Panginoong Jesucristo at sinabi ang salitang nauuhaw ako para matupad yung propesiya noong una pa man. Sabi po, sa panahon po nila, maraming hindi naniniwala sa ating Panginoong Jesucristo. Maraming hindi naniniwala na siya yung pinadala na Messiah na matagal na nilang hinihintay. At ang sinasabi, self-proclamation Christ na lang. At meron kang dalang false teaching. Pero mga kapatid, even to the last breath of our Lord Jesus Christ, He is proven that He is the Messiah. Maging sa pinaka-kunting hininga, kunting buhay ng ating Panginoong Jesucristo, na nakasulat sa lumang tipan na talagang siya ang tunay na Messiah na matagal nang hinihintay natin. Amen. At sabi nga po, at wala pong specific kung anong scripture sa Old Testament yung talagang sinabing na fulfill
Nung sinabi ni Jesus na nauuhaw ako, maaaring sabi po sa Psalm 69 verse 21, "In my tears, they gave me vinegar to drink." O maaaring sa Awit 22 verse 15, "Itong aking lalamunan, tuyong ako ang kagaya, ang dila ko'y dumidikit sa aking ngalangalang." Maaaring mga kapatid, alin sa mga verse na ito yung talagang tinupad na sa pamamagitan ng sinabi ng ating Panginoong Jesucristo. Pero ang importante mga kapatid, He is the long-awaited Son of God. Amen. At mga kapatid, nakakapagtaka lang, sabi nga po, napaka-ironic kung iisipin na ang mismong lumikha ng mga tubig na nakikita natin, ng sapa, ng lawa, ng falls, ng ilog, ng karagatan, ay nauhaw. Maging ang lumikha ng tubig na nakikita natin ngayon ay nakaramdam ng uhaw. Amen. But sa kanya kung pagkauhaw ay pinakita kung gaano siyang naghirap at nakaranas ng pasakit sa lahat ng naranasan niya para lang sa iyo na magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen mga kapatid, hindi natin masukat, hindi natin maisip kung bakit ikaw na nakaupo dyan ang pinili at ang namatay ang Panginoong Jesucristo, pero isang katotohanan po, mahal ka ng Diyos. Amen. Hindi ka niya minahal dahil karapat-dapat ka. Minahal ka niya dahil hindi ka karapat-dapat. Minahal ka niya hindi dahil mabuti ka. Minahal ka niya dahil nakakagawa ka ng kasalanan. Mga kapatid, nakakatakot kapag ang pagtingin natin sa pag-ibig ng Diyos ay nakabase tayo sa ating mga gawa. Na kapag nakagawa tayo ng mali, malayo na ang Diyos sa atin. Hindi mga kapatid, minsan kung ano pa yung pinagkabagsakan mo, yun pa ang nagiging dahilan para mas lalo kang lumapit sa ating Panginoong Jesucristo. At yun po mga kapatid, sabi po, yung pagkauhaw na salita na I am thirsty, yun po yung signalize na kung gaano kabigat yung sakit, yung paghihirap, yung sakit na maghihiwalay at mahiwalay sa kanyang ama, na kailangan lamang pumaranasan para sa atin. Tiniis niya ang lahat ng ito para sa iyo at para sa akin. Mga kapatid, sabihin natin sa ating mga katabi, ginawa iyon ng Panginoon para sa iyo. Ginawa iyon ng Panginoon para sa iyo. Ginawa ng Panginoon yun para sa iyo, para sa akin, at para sa sino mang gustong sumampalataya sa Kanya. Naghirap siya para sa mga taong gustong manampalataya at magtiwala at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Sabi po, Christ had to endure just to come and save us. Dumating ang Panginoong Jesucristo hindi para husgahan ka, para sabihin mali ka, para sabihin nagkasala ka, kundi dumating siya dito para iligtas ka sa kasalanang pilit na bumubulong sa iyo na mayroong Diyos na nagmahal sa iyo. Amen mga kapatid, ito yung pag-asa na pilit na tinatago sa atin. Pero isang katotohanan, hindi kailanman matatakpan ng gawa ng kaaway ang katotohanan ng mahal ka ng Diyos. Amen. Kaya sabi nga po, is He not worthy to be praised? Hindi ba siya karapat-dapat purihin? Is He not worthy to be loved? Hindi ba siya karapat-dapat mahalin din? Is He not worthy to be thanked? Hindi ba siya karapat-dapat pasalamatan din? Amen? Of course, He is worthy to our praise. Kaya ka narito yung mga paghihirap mo sa paglilingkod, yung pagsunod mo sa Panginoon, hindi mo na alam kung ano unahin mo, school works ba, katuruan ba, hayo ba, o kung ano-ano man. Mga kapatid, sa katotohanan ng lahat ng iyong ginagawa ay hindi nasasayang, kundi nagkakaroon ng kabuluhan. Purihin ko ang ating Panginoon.